Kayo po ba, ma'am, ay kasal nitong si Konsehal? Hindi po. Hindi po. So kayo ay nag-live-in. Okay. Ma'am, so 2 at 12 years old, ito po mga lalaki, dalawang lalaki po ba yung mga anak po ninyo? Puro babae po puro sila. babae. Okay. So kayo po ay nagsama nitong si Konsehal at kayo po ba hanggang ngayon po ba ay nagsasama pa rin? Hindi na po actually. Sinimula po nung ako'y nag-Japan, hindi na ako nakisama sa kanya kasi sa tuwi po siya ay nagkakaroon ng, yung makikita po siya na humiti lang ho kayo sa lalaki, kahit naman po kaibigan ninyo kahit po kaibigan namin o kumpare namin, mga kumpare po usually sa mga kumpare, di ba, malamang na sila laging babati pag nakita namin, ganun. Parang iba na agad ang isip niya. Hindi na po yung... Seloso. Etong si Konsehal. Sobra pong seloso. Bawal mag-smile. Bawal po mag-smile. Bawal din mag-eye to eye. Mas lalo pong mas bawal. So, bawal na makipag-usap. Ang hirap naman ng ganyang sitwasyon. Siguro po pwede makipag-usap kung kaharap siya. Ganun lang siguro. So, bantay sarado dapat. Lahat ng mga kausap mo. Pag lalaki, yung mga makakausap po ninyo. Yung makipagngitian po talaga ng kasi katulad nga magkaasayahan kayo, magkukumpare, kumari, kasama naman po ang mga asawa. Halimbawa, pumunta po sa bahay, pumasyal lang o dumaan lang. Kasi tabing highway po yung pinagawa namin bahay. Sarili po namin. Hindi po kami tumira sa conjugal nila nung unang asawa niya. May asawa po siya na una. Nito lang pong May 29, yung pong nangyari. Last year lang po yun. Last year. Bali, nag-class reunion po kami. Nagpaalam po ko sa kanya 5 days before. Kasi sabi po ng mga klase namin na may class reunion po. Gusto lang po nilang magpasalamat din sa akin. Kasi yung pong kabutihan ko bilang high school kami, yung pong banding namin na meron pong halimbawa kokopya sa amin. Kasi kumbaga mas lamang yung utak namin sa kanila. Halimbawa ganun. Magsalamatan lang po ganun. Kasi nahiya po ako kasi libre ho lahat. Saan po ba naman kayo banda doon? Saan po kayo doon na libre na hong pagkain, libre na ho yung ambag. Oo, libre na ho. Para sa akin po, libre na nila. Lahat. Pati po yung t-shirt ko, yung tatak po ng t-shirt ko. Nahihiya po ako na hindi umattend. Late na nga po ako nung pinayagan po niya. Late na po ako nung pumunta. Opo. Kasi sabi ko, magpapaalam mo na, mate, ano ba? Seloso ba asawa ko? Oo, kasi may edad na siya. Kasi sa akin, 10 years po ang agwat ninyo. Ang gap po namin dalawa. So ako po 44, siya ay 54 na rin po ngayong ano. Tapos sabi niya, ikaw na lang kasi hindi ko alam kung anong dahilan niya. Pero may nagdahilan siya ng nakaisip sa isang dahilan. Meron daw po sila sa conference daw po sa barangay. So, hindi daw nyo alam kung anong oras ang tapos, kung 6 p.m. daw ang tapos. Sabi ko, sige, okay lang. Pwede ka naman humabol. Kasi nahiya naman ako nagpadala na pong papultang sa motor. Kasi may motor ho siya na Honda Click bagong kuha. Okay. So, ibig sabihin, pwede po kaming sumakay doon. Kasi malaki naman, di ba, ang Honda Click na motor. So, sabi ko, humabol ka na lang. Ako na lang muna. Kasi nahiya ako. Kasi wala na ho akong ambag kahit na ano. A-attend na lang ako. Pati pamasahe ho, nandyan na. Okay. So, sabi nga niya, bahala ka. Sabi pang ganun. Just in case na may maghahatid sa akin. Kasi may messenger po kaming ka-classmate. Yung po na si Roldan Villanueva. Pinsan ho ni Kennedy Ansay. Classmate po namin lahat. Bats po namin ng class reunion. Okay. So nakipag-reunion po kayo? Kasi umatin po ako. Pero pumayag naman po siya eh. Okay. Hindi naman ho ako pupunta kung hindi niya ako pinayagan. Di ba? Oo. Pero pwede kang makipag-eye to eye? Kasi nung time po na yun, hindi naman atagasin siguro eye to eye. Kwentuhan lang. Pwede naman makipagkwentuhan. Pinayagan ka naman. Pinayagan ho niya ako sa madaling sabi. So, umatin po ako. Late na nga ho ako dumating. So, bakit kayo nagkahiwalayan? So, nung pauwi na ho kami, nung nagkaroon po kami ng meeting nung gabi, na hating gabi na nung tapos na ho ang aming pag-usap ng class reunion. Nakitulog ho ako sa kaklase ko na si Iris, Principe. So sabi ko, Iris, makikitulog na lang ako dito sa inyo. Sabi niya, sige mate, wala namang problema kasi ikaw pa. Mabait ka sa lahat natin ka-classmate. Sabi ko, sige. Tapos kinausap bago po nung makitulog, kinausap po namin lahat ang kaklase namin na si Roldan Villanueva. Sabi po namin na sa kanya na ho ako makikisakay na motor kasi way po siya ng Antipolo. Basta po parting Rizal siya. Okay. Ako naman po yung PAMI, di ba? Di pwede akong bumaba na doon. Kaysa ho ako ay sumakay pa, sayang po naman yung pamasahe sa bus. Kasi ang bus po doon is yung pong pangmaaga po doon ay 8 po lamang. Biyahe po ng Lucena. So nakisakay po kayo? Nakisakay na ho ako. Kasi mate, wala naman ako angkas. Sabi niya, di may meeting po kami, may usap po kami na tutulungan nila ako na makabangon. Kasi dati po akong bumabiyahe din. Yung po kung ano pong trabaho ng naging live-in partner ko na si Rolly Arevalo, natutunan ko ho. Kumbaga hindi naman ako ganun ka-brainless na hindi ko matutunan. Sabi ko nga po sa inyo kanina na ako po talagang ay kasali po sa honor. Okay. First honor po ako doon dati, top 1. Bakit po nagkahiwalayan?
After nung reunion? Di yun na nga po. Sumakay po ako, nakisakay ako sa motor. Kasi po may lakad ako sa kuryente namin na, ako din po ang lumalakad ng kuryente namin. Makapagpakontador ho doon sa bahay na pinatayo po namin pareho. May bahay kayo? Yun po yung talagang hindi ko tumira sa conjugal properties nung unang asawa niya. Kasi hindi ako talagang titira doon kasi bawal yun. Yun ho ang kaso, kumbaga yun ang kasunduan din niya nung sa asawa niya sa una na hindi pwedeng itira ang pangalawang asawa or kinakasama or chicks niya o jowa niya sa bahay na conjugal nila. Kasi yun daw po para sa anak lamang nila. Okay. So sinunod ko yun. Nagkahiwalayan na nga po kayo. Etong si Konsehal Arevalo, ngayon lumapit po kayo sa amin kasi hindi siya nagbibigay ng suporta sa dalawa po ninyong anak. Para pong puzzle pot kung kailan po para bang patak ng ulan na kung kailan pumatak, saka lang namin sasahurin yung patak ng ulan. Ganun lang po. Okay. Etong mga anak ninyo, 2 at 12 years old, ang daming mga expenses, ang daming mga kailangan ng mga batang yan. Chairman, tumawag po kami patungkol sa inyong kagawad, si Sir Rolly Arevalo. Opo. Kasi nandito po sa aming tanggapan ang kanya pong nakasama, si Ma'am Cecil Sotalbo. Nagrereklamo kasi may dalawa silang anak, yung kagawad ninyo hindi man lang makapagbigay ng sustento. Oo. Alam niyo po ba, Kap, na merong anak ang inyong kagawad? Alam po. Alam po ninyo. At alam din po ba ninyo na parang wala na siyang pakialam dito sa dalawa niyang anak? Sir, attorney, hindi po sumasadya sa amin ng formal si Maring Cecil. Pero dati po, nung sila po ay hindi nagkakasundo, sila naman po ay sinubukan po namin pag-arapin. Actually, nadala nga po usapin nila sa bayan. And then, nagkaroon po ng pag-aayos po sila. And then, bago na naman po itong issues po nila ngayon. So may mga attempts naman po ang ating barangay para pag-ayusin atong si Ma'am Cecil at si Konsehal Rolly. Opo. Nung mga nauna po nilang pag-uusap, ano po yung issue nila? Simula po ba sa pula yung suporta na talaga, yung kanilang issue dito? Pag-aaway po. Tapos, may kinalaman po sa pera and then nag-aaway po sila pag nakakainom tong isa. Pero yung po mismong sustento, kasi lately lang naman po talaga sila naghiwalay bago po mag-abroad si Maring Cecil. So ma'am, so ilang beses na rin pala kayong pumunta sa barangay? Opo. Kasi po, ganito po yun. Ilang beses po ako pumupunta. Katulad po yun sa pagsiselos niya, nananakit po siya. Kapag po humihingi ng tulong, pag once na nakapanakit po siya, wala pong reply sa buong magdamag. Hindi po kami binibigyan ng... Kaya nagdiretso po ako dito ng ganito kasi sa tuwing magdudulog po ako sa barangay, wala pong reply kasi minsan po wala daw pong sasakyan. Pag nakapanakit siya kasi gusto ko po darhin kami sa bayan as in agad. Parang iba ang kwento. Sa pananakit po niya. So ang ibig mo sabihin, umaga na po kami nabibigyan. Pumunta na kayo sa barangay pero walang nangyari, hindi ganun po ba? kami makapunta kasi nasa baba po ang bahay namin. PD Road po pababa, malayo po sa tabing highway mismo, along the highway mismo. Pababa po yung bahay. So natawag po kami noon lagi sa pag mananakit po siya. Siyempre babae kami, mag-ina kami. Minsan nga po naghawak na siya ng kutsilyo at kami po ay uundayan na po ng Inambahan ka? Para pong babatuhin na kami ng kutsilyong ganyan. Nagnanakbo na hilahon na huno ako ng anak ko na 12 years old. Mama, wag mo nang labanan si daddy kasi nga baka tamaan si bebe. Kasi po yun yung 2 years old kung mahigit na. Kap, kailan niyo po huling nakausap si Kagawad Rolly Arevalo at ano daw po ang sinasabi niya patungkol po dito sa sustento sa kanilang sa kanya anak? Ito pong huli po, hindi po namin siya kinakausap dahil wala naman pong formal na reklamo si Ginang Cecil. And then yung po sinasabi po niya na hindi po pinupunta ng barangay, mismong ako pa po ang pumupunta sa kanila. Ma'am. And then minsan po, ay doon pa nga po sila, yung mga gamit nga po nila, hinahakot pa po ng mga tanod ko, yung mga gamit po nila na gusto pong dalhin po ni Ginang Cecil. Mawalang galang na po ha. Yung pong gamit na yon isinakay po namin kasi matagal na hong gamit sa bahay. So, di ba sabi niya ibaba sa barangay, pero nadala na ho namin yung iba sa mismong upahan namin kasi ayoko na ho makasama sa kanya noon, time na yon. Okay. So, pinabalik po, di ba? Pero yung sinasabi mo na hindi ka namin ina-actionan, kahit tingnan natin sa record ng barangay at kahit sa record ng pulisya, ikaw po ay sinasamahan po ng Bausi Desk Officer. Opo, di ba? Gabi pa lang ho, alas 7 ho ng gabi, tumatawag ho kami hanggang alas 8 hanggang magdamag ho kami tumatawag sa inyo. May reply naman pong isa o dalawa, sabi po wala daw pong available na sasakyan.
kailangan ho namin. May mga anak ho kaming maliliit pa. So, kailangan namin ng tulong ng may sasakyan. Di ba marami naman ho kayong sasakyan kung tutuusin. Kung talagang gusto nyo kaming tulungan ng time na yon. Pero hindi nyo ho kami binigyan ng sasakyan. Ang sabi po ninyo, wala pong available na sasakyan. Di po ba? Tapos po dumating po yung sabi nyo, Bausi, sarado daw. Ganito, no? Ang pinag-uusapan po natin ay service ng barangay. Ang service, ang mga sasakyan po nandito ay pribado. Sa magulang ko, sa aking kapatid. Ano po? Pero yung sinasabi niyo po na hindi ka po namin napupuntahan, kung natatandaan niyo po, ako po mismo kahit ako nakamotor, pinupuntahan ka po namin. Ang issue po natin ngayon dito ay yung hindi pagbibigay ng suporta nitong si Konsehal Rolly. Kung ano man po yung issue po dyan sa barangay, na-mention naman po kanina kasi ni Chairman, na nagharapan na po kayo dun sa barangay at talagang wala pong nangyaring agreement. Okay, so kumbaga, ginawa naman na ng barangay yung role niya dun. In so far as kung ano pang ibang mga accommodations yung hingin natin, ay hindi po natin maipipilit yun dun sa barangay. Ha? Ngayon, hindi po kasi natin makontak etong si Kagawad Rolly Arevalo. Chairman, baka naman maipatawag mo, no? Makausap mo itong si Kagawad, sagutin yung tawag natin kasi gusto rin naman naming marinig yung panig niya. Opo. Sige sir, gawan ko po ng paraan para makausap niyo po. Yes, Chairman, kasi yung concern natin dito, kahit hindi na kay Ma'am Cecil, pero may dalawang bata po kasi na involved. Yes, yung bata is 2 years old, yung mas bata. 2 years old. Alam nyo naman po siguro, Chairman, na sa ganyang edad, madaming gastusin yan. Okay? Pero, attorney, nung nag-abroad po si Ginang Cecil, ang bata po ay nasa poder po at pangangalaga po ni Kagawad Rolly sa akin pong pagkakaalam. Opo. Pero ano po yan, Chairman, no? Assuming na lang na nandun talaga sa pangangalaga po ni Kagawad Rolly yung mga bata nung panahon na yon, syempre, ngayon na nasa custody na po ni Ma'am Cecil, may mga gastusin pa rin naman po mga yan. At kailangan pong mag-contribute etong ating si Konsehal. So, padala po ako ng 10,000, hindi ko alam kung saan napunta lahat yun. Kasi po may sakit po yun nun, kailangan 3 days pa lang ako nasa Japan. Nanghingi ho siya ng tulong kasi hindi pa daw ho siya nagkakaroon ng pera dun sa biyahe niya ng jeep, ng nyog. So, nagpadala ho ako agad-agad. 3 araw pa lang ho ako. Nakiusap po ako, umiyak ako sa aking amo. Na ang dahilan ko pa nga po nun, butas yung bubong ng tatay ko para lang po mabigyan niya ako. Kasi pagdating po sa, tutulong ko po sa asawa ko, yung sa living partner ko nun, ay ayaw ho niya kasi may ama yan, negosyante pa, konsehal pa, bakit hindi niya maintindihan yung kailangan ng mga anak mo. Ngayong may sakit, magkaroon po ng sugat. Kailan po huling nagbigay ng tulong sa inyo etong si Konsehal Rolly? Nito na lang pong March. Netong March, last month. Magkano po ang naibigay netong parang first week lang po yun ng ano. Magkano po ang naibigay niya? Basta po nasa 5,000 lang, 2,000, tapos 2,000. 5,000 sa isang buwan? 5,500 po. 1,500 po yung huli. Ano po yung gusto niyong mangyari? Ang gusto ko po mangyari sana, yung sapat po na karapatan ng anak ko sa ama nila. Sustento po, yung sapat po na sustento at yung pong karapatan bilang anak at bilang ama nila. Okay. Kasi hoy, bata po hoy, malaki hong gastos eh. Magandang hapon po, Sir James Portales. Magandang hapon po. Sa ngayon po ay hindi po nabibigyan ng sapat na sustento ng kanilang tatay. At ang hihingin po sana namin sa inyong tanggapan, no? Baka pwede pong imbitahan sila, baka naman magkakaroon sila ng agreement on support. Kasi I think, Shari, the best way at pinakamabilis na masolusyonan tong problema na to ay kung makapag-usap itong mga dalawang magulang at mag-agree sila, no? Isulat nila yung agreement nila magkano ang ibibigay ng tatay, ng nanay para sa mga bata, kanino sila sino yung may custody sa mga bata, sino yung magde-decide, no? Yung parental authority na tinatawag, yung mga pang schooling nila, lahat-lahat, kailan ipapadala, saan magbibigay, mga ganon. Maari po ba yon, Sir James Portales? Yes po, possible naman po yun, sir. Sige po. Ito sa amin, sir, kasi meron po kaming regional trial court sa Infanta po siya. So usually po pagka po may mga victim po kami ng mga vowsy, yan po kasi ipapatak vowsy under economic abuse, hindi pag-sustento. So ang ginagawa po namin dyan, inire-refer po natin sa Public Attorney's Office para po magawan po ng demand letter. Sir James, no, I think ang sinasabi ko is maybe we can explore muna na wag mo nang dumiretso sa korte. Okay? Kung support lang kasi yung hinihingi ngayon ni Ma'am Cecil, baka naman they can come up with an agreement. Opo, at kung
dyan po gagawin sa inyong tanggapan, baka mas pansinin. Kumbaga, nitong si Konsehal Rolly at makapag-agree sila doon sa suporta. Pwede naman po. Sige po, wala naman po problema. Ganon, no? So, i-coordinate po namin sa inyo, Sir James Portales, para mapapunta po dyan yung dalawang mga magulang. Sige po. Okay. Kagawad, dito po sa tanggapan namin si Ma'am Cecil Sutalbo at inirereklamo kayo kasi hindi raw po kayo nagbibigay ng sapat na sustento sa dalawa ninyong anak, 2 at 12 years old. Ano pong masasabi nyo doon? Ay, hindi po totoo po yun. Nasa kanya po naman diferensya, pero totoo po na ako yung nagbibigay ng sustento dyan monthly. Ay, nagkataon na po ngayong panahon ito, ay hindi po naman siya nalapit sa akin, kaya hindi ko po nabigyan itong buwan lang po ng Marso. Okay. So, Kagawad, ang sinasabi nyo sa amin, kayo naman ay nagbibigay. So, walang katotohanan yung mga sinabi ngayon ni Ma'am Cecil. Opo, totoo po. Lahat po ng kabarangay namin, alam po na dito yan. So, Ma'am, ano pong masasabi nyo doon? Nagbibigay naman pala si Kagawad. Ano sabi mo kanina? Sabi mo, hindi ako pumupunta sa'yo? Yung anak mo mismo pumupunta sa'yo, ang sagot mo, wala ka daw pera. Pero nakikita namin ikaw nasa mga resort na paliguan, kasama yung iyong jowa daw, puno. Pero wala na akong pakialam doon. Ang sa akin lang, yung sapat at karapatan ng ating dalawang anak. Yun lang yun. At hindi kita hinahabol. Konsehal Rolly, no? So aware naman po tayo dun sa ating obligasyon na magbigay suporta sa mga bata. Ngayon, sinasabi po ninyo na nagbibigay naman kayo ng suporta dito sa inyong dalawang anak. Maari po ba, Konsehal, magkaroon na lang kayo ng agreement ni Ma'am Cecil patungkol po sa suporta sa mga bata? Opo, Sir Guara, ganito po, ang nangyayari po, minsan siya takot pong pumunta ng bayan at saka pagdating po ng MTC o RTC, handa po naman gumanap pagpunta po roon. Ang nangyayari nga lang po, medyo natatakot na po siya dahil hindi na po siya pinawala ng tao dahil sa kasinungalingan po niya. Totoo po yun. Ganito ha, hindi na namin kayo pipilitin magsiraan. Okay? Hindi namin kahayaang magsiraan dito sa aming studio. Ang concern naman po namin kasi dito yung dalawang bata. Pero Kagawad, since nasabi nyo naman kanina na nagsusuporta kayo at willing kayo magbigay ng suporta sa mga bata, ganito na lang po ang gawin natin para mabilis at maigi. Gagawa po tayo ng kasulatan. Okay? Magkano po ang ibibigay ninyo? Yung sapat naman ha, Konsehal, yung sapat na suporta na ang ibibigay nyo sa mga bata. Kailan nyo ibibigay yung suporta? Okay? Saan ninyo ipapadala para kahit hindi na kayo mag-usap, okay? Magpadala na lang ng pera, tatanggapin na lang, solve na natin tong problema. Opo. Di gato po, ano po. Maaari po ba yun? Opo. Di gato po, ano po. Ang sa akin na po, bilang pangalawang asawa niya, ay sa akin po, nung una ko pong naging asawa, si Pamela Arevalo, ay ang suporta ko po dito sa isang ko po ay 4,000 monthly. So ang sinasabi nyo, yung una nyong pamilya, 4,000 yung binibigay mo. So parang sinasabi mo, dapat hindi hihigit doon yung kukunin ni Ma'am Cecil. Opo, tama po. Hindi naman pwedeng ganon, Kagawad, no? Hindi namin problema dito kung hindi nang hihingi ng karagdagan yung una nyong pamilya. Sir, dalawa po yung anak nyo dito, ha? 2 at 12 years old. Kagawad, kung kaya nyo namang makapagbigay, no, ng mas mataas dun sa 4,000 na yan at dahil nga naman mas mataas yung kakailanganin ng mga batang ito, magbigay ka ng mas malaki. Ay mabuti nga po, Sir, kung kakayanin ko po, ang hanap buhay ko po naman ay napakababa po ng mga hanap buhay ko. Una po sa lahat, weekly, ay bira po makabiyay. Magkano po yung kita lang, minsan 2,000 lang ang isang linggo. Pinakamataas na po yun. Teka muna, sabi mo, 2,000 isang linggo, samantalang isang full tank yung sasakyan na isang jeep, ang biyahe mo, 2,000 lang isang linggo. Ilang beses kung nakikitang bumabiyahe ng ang jeep mo, ng Nyog at ng Copra, tapos sasabihin mo, 2,000 lang isang linggo kasi nungalingan. May tindahan ka pa, di ba? May tindahan ka pa sa tabing highway. May tauhan ka pa nga sinusweldoan doon eh. Chairman ha, narinig niyo po sila kanina, willing naman sila mag-execute ng agreement. Yes po. Sa ngayon po, hindi lang po nagkakaroon pa ng pagkakaintindihan kung magkano yung ibibigay. Siyempre, Chairman, mababa naman masyado yung 4,000 para sa dalawang bata. Okay, 2 years old yung isa dyan. Gatas pa lang, kulang na po yun. Ganito na lang pong gagawin natin ha. Nakausap ko na kanina si Sir James Portales. Pag imimit natin itong mga dalawang to, Chairman, pwede po bang sumama rin po kayo doon para lang maging maayos sana yung pag-uusap nitong dalawa kasi... Sir, wala naman po tayong tatanggihan na tao pagdating po sa serbisyo. Ang nangyari lamang po, si Ginang Cecil, hindi po lumapit sa amin.
Actually po, yung dalawang Bausi desk officer po during my term, parehas na pong nag-assist sa kanya. Ay, So, paulit-ulit na nga po yun. Sa totoo po, yung dati ko pong dati kong Bausi desk officer, na ngayon po ikagawad, suki na po talaga sila sa totoo lamang. Kaya Okay. kami naman po ay kahit po Sabado kami po may opisina para lamang po mas mabilis po kaming malapitan po ng tao. Okay. So kami Sige po po. ay handa naman po kung ano naman po pwede namin maitulong sa kanila. Ayan. Maraming salamat, Chairman, dun sa pagsabi nyo na handa naman na po kayong tumulong. Ganun po, ang gagawin po natin, Chairman, willing naman sila na mag-execute ng agreement, i-execute na natin yon. Kung ano yung terms na yan, Chairman, umaasa po kami na sana makatulong kayo na taasan naman, no? Kumbinsihin nyo na itong konsehal ninyo para maayos na yung suporta na issue dito sa mga dalawang bata. Opo. At Okay. ulitin ko po na kami naman po ay bukas pong opisina. And then yung pong aking pong Bausi desk officer, anytime po ay pwede ko pong atasan na sila po ay i-assist para po mabuo po kung ano man pong agreement na kanila Okay. po mapapagkasunduan. Okay. Sige po, maraming salamat po, Chairman Renacy Vergara. Kagawad Rolly. Ayan po ha. Ang gagawin natin, mag-meet muna kayo para dun sa written agreement ninyo, ha? Okay po, wala problema At po. sir- Baka pinagpun sa ganyan, ako handa po naman po. Baka alam ko kung ang obligasyon ko, di pa po. Good. At sumunod po kayo ha kung ano man yung mapag-uusapan po ninyo. Kasi imo-monitor po namin yan kung talagang you fulfill your commitments diyan sa agreement. Okay po sir, wala problema po sa akin. Pagdating po sa mga ganyan bagay dahil unawa ko naman pagdating po sa ganyan. Ano po? Okay. Sige po, kagawad. Okay, maraming salamat po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Okay, salamat Sige po, po at ma'am. magandang hapon po.